Genesis 11. Magandang balita Biblia. Ang labis na kasamaan sa Sodoma. Nang gabing dumating sa Sodoma ang dalawang anghel, nakaupo si Lot sa may pintuan ng lungsod. Pagkakita sa kanila'y tumayo si Lot at sinalubong sila. Nagpatira pa siya sa harapan ng mga anghel. Mga Ginoo, wika niya, inaanyayahan ko po kayo sa amin. Doon na kayo maghugas ng paa at magpalipas ng gabi. Bukas na ng umaga kayo magpatuloy ng paglalakbay. Ngunit sumagot sila, huwag na, dito na lang kami sa lansangan magpapalipas ng gabi. Ngunit pinilit niya ang mga ito, kaya sumama na rin sila sa kanya. Nagluto si Lot ng tinapay na walang pampaalsa, naghanda ng masarap na hapunan at kumain sila. Nang matutulog na sila, pinaligiran ng mga lalaking taga-Sodoma ang kanyang bahay. Lahat ng kalalakihan sa lungsod, bata at matanda ay naroon. Pasigaw nilang tinanong si Lot, nasaan ang mga panauhin mong lalaki? Ilabas mo't makikipagtalik kami sa kanila. Lumabas si Lot at isinara ang pinto. Sinabi niya sa mga tao, huwag, mga kaibigan, napakasama ng gagawin niyong iyan. Ako'y may 2 anak na dalaga, sila na lang ang ibibigay ko sa inyo, at gawin niyo sa kanila ang gusto ninyo. Huwag lamang ninyong galawin ang mga lalaking ito. Mga panauhin ko sila at dapat ko silang ingatan. Ngunit sumigaw sila, huwag kang makialam, dayuhan. Sino kang magtuturo sa amin ng aming gagawin? Tumabi ka kung ayaw mong masaktan ng higit kaysa kanila. Itinulak nila si Lot at tinangkang wasakin ang pinto. Ngunit hinaltak siya ng kanyang mga panauhin, at isinara ang pinto. Pagkatapos, binulag nila ang mga tao sa labas, kaya't hindi makita ng mga ito ang pinto. Iniwan ni Lot ang Sodoma. Sinabi ng 2 panauhin kay Lot, magmadali ka. Isama mong lahat ang iyong mga anak, at iba pang kamag-anak na nakatira sa lungsod na ito. Umalis na kayo rito, sapagkat gugunawin na namin ang lungsod na ito. Pinakinggan ni Yahweh ang mabibigat na sumbong laban sa mga taga-Sodoma, at pinapunta kami ni Yahweh, upang wasakin ang lungsod na ito. Kaya't pinuntahan ni Lot ang mga mapapangasawa ng kanyang mga anak na babae, at sinabi sa kanila, umalis na kayo agad sapagkat wawasakin ni Yahweh ang lungsod na ito. Ngunit akala nila'y nagbibiro lamang si Lot. Nang magbubukang liwayway na, inapura ng mga anghel si Lot, magmadali ka. Umalis na kayo ng iyong asawa't mga anak nang hindi kayo madamay sa pagkawasak ng lungsod. Nag-aatubili pa si Lot ngunit sa habag ni Yahweh, halos kaladkarin na sila ng mga lalaki palabas ng lungsod. Pagkatapos, isa sa mga anghel ay nagsabi, iligtas niyo ang inyong sarili. Huwag kayong lilingon o hihinto sa libis. Magtago kayo sa kaburulan para hindi kayo mamatay. Ngunit sumagot si Lot, huwag na po roon, Ginoo. Napakalaki na ng utang na loob ko sa inyo, napakabuti niyo, at iniligtas niyo ako. Ngunit napakalayo ng mga kaburulan. Baka hindi na ako makarating doon ng buhi. Hindi ba maaaring doon na lamang sa maliit na bayang iyon? Oo, sige, doon na kayo magpunta, at hindi ko wawasakin ang bayang iyon. Ngunit magmadali kayo. Hindi ko maitutuloy ang gagawin ko hanggat wala kayo roon. Maliit ang bayang iyon, kaya ito'y tinawag na Zor. Ginunaw ang Sodoma at Gomora. Mataas na ang araw nang makarating si Lot sa Zor. Saka pa lamang pinaulanan ni Yahweh ng apoy at asupre ang Sodoma at Gomora. Tinupok ni Yahweh ang mga lungsod na iyon at ang buong libis, lahat ng mamamayan doon pati ang mga pananim. Ngunit lumingon ang asawa ni Lot kaya't ito'y naging isang haliging asing. Kinabukasan, maagang nagtungo si Abraham sa dakong pinagtagpuan nila ni Yahweh. Mula roon, tinanaw niya ang Sodoma at Gomora, at ang buong libis. Nakita niyang tumataas ang makapal na usok na parang nagmumula sa malaking horno. Nang gunawin ng Diyos ang mga lungsod na iyon, hindi nawaglit sa kanyang isipan si Abraham, kaya iniligtas niya si Lot. Ang pinagmulan ng mga Moabita at Ammonita. Sa takot ni Lot na manatili sa Zor, sila ng 2 niyang anak na babae, ay umakyat sa kaburulan, at nanirahan sa isang yungib doon. Minsan, nag-usap ang magkapatid. Sinabi ng nakatatanda, wala nang natitirang lalaki sa daigdig. Matanda na ang ating ama, at maaaring hindi na tayo magkaanak. Mabuti pa'y lasingin natin siya, at ating sipingan para magkaanak tayo. Nilasing nga nila ang kanilang ama ng gabing iyon. Sa kalasingan ni Lot, hindi niya namalayang nakipagtalik siya sa anak niyang panganay.
Kinabukasan sinabi ng panganay sa bunso, "Kagabi sumiping ako sa ating ama, lasingin natin siya uli mamaya, at ikaw naman ang sumiping ng pareho tayong magkaanak." Nilasing nga nila uli si Lot ng gabing yon, at ang bunso naman ang sumiping. Tulad ng dati, hindi na malaya ni Lot ang kanyang pakikipagtalik dahil sa kalasingan. Bunga nito, kapwa nagdalang tao ang magkapatid. Nagkaanak ng lalaki ang panganay, at tinawag niyang Moab. Siya ang ninuno ng mga Moabita ngayon. Lalaki rin ang naging anak ng bunso, at tinawag naman niya itong Ben-Ami. Siya naman ang ninuno ng mga Ammonita ngayon.